Viral at pinag-uusapan ngayon sa PBA si Poy Eram dahil sa kanyang pagiging iyakin at mainitin ang ulo na kahit na sa kanya pang sariling head coach, siya ay nakikipag-away pa. Kaya maraming galit at hindi siya gusto ng mga tao. Kaya sa video na to ay pag-uusapan natin kung sino nga ba at ano ang kwento ng buhay na nag-iisang Poy Eram ng Token Text tropang Giga at kung paano nangyaring ang isang hirap na hirap noon sa buhay ay sikat na ngayon sa PBA. So si John Paul Eram o mas kilala bilang Poy Eram ay pinanganak noong July 7, 1989. Bata pa lang siya ay mahilig na siyang maglaro ng basketball sa kalsada gamit ang kahit na anumang bola na mahawakan niya. Pangarap niya makapasok sa professional league, ngunit alam niyang kailangan niyang pagdaanan ng maraming pagsubok. Si Poy Eram mga boss ay merong 11 kapatid at lumaki siya sa isang broken family. Kaya sa edad niyang 2 taon ay wala na siyang nakasamang nanay. Naging varsity si Poy Eram sa kanyang high school year sa Xavier University. At sa isang uni game ay na-discover siya ng Ateneo at pinag-try out siya at hindi naman nabigo si Poy Eram dahil noong 2009 ay nadala siya sa Ateneo Blue Eagles. Sa kanyang pagpasok sa kolehiyo ay napabilang siya sa pinakamahusay na basketball team sa UAAP. Hindi naging madali ang kanyang daan sa Ateneo. Hindi siya agad naging pangunahing manlalaro at maraming pagkakataon na hindi siya masyadong napapansin sa loob ng court. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, mas lalo siyang nagsumikap at sa kanyang pagiging matibay sa depensa ay naging bahagi siya sa 3 sunod-sunod na UAAP Championship ng Ateneo mula taong 2010 hanggang 2012. At noong 2013 ay napagdesisyonan ni Poy Eram na sumali sa PBA draft at napili nga siya bilang 15 overall pick ng Token Text tropang Giga. Sa simula as usual ay hindi siya masyadong napapansin sa PBA dahil rookie days pa lang niya at tila naging practice player lang siya ng kanyang team. Ngunit sa kanyang pagsusumikap, unti-unting lumutang ang kanyang pangalan sa liga at di kalaunan ay lumipat naman siya sa Blackwater at sa NLEX Road Warriors kung saan lalo siya nakilala bilang isa sa pinakamahusay na shot blocker at rebounder sa PBA dahil sa kanyang galing sa depensa at dahil nga dito ay nakuha niya ang Defensive Player of the Year Award. Isang patunay na ang kanyang pagsusumikap ay nagbunga. Taong 2020 bumalik siya sa TNT tropang Giga at naging mahalagang bahagi ng koponan na nagwagi ng ilang kampyonato at sa kanyang pagiging defensive anchor nakatulong siya sa TNT upang sungkitin ang PBA Philippine Cup champion at sunod-sunod pang tagumpay ang nakuha niya sa mga sumunod na taon. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay sa basketball, dumaan din si Poy sa matinding personal na laban. Nakaranas siya ng anxiety at anger management issue, bagay na minsan ang nakaapekto sa kanyang laro at relasyon sa ibang tao gaya ng kanyang teammate. Ngunit sa halip na hayaan siyang lamunin ang kanyang emosyon, nagdesisyon siyang humingi ng professional help. Ipinakita ni Poy na hindi kahinaan ang pag-amin sa sariling problema. Sa halip ito ay isang hakbang ng tunay na lakas, ang kakayahang harapin ang sariling kahinaan at maghanap ng paraan upang mapabuti ang sarili. Ngayon, si Poy Eram ay hindi lamang isang matagumpay na PBA player, kundi isang inspirasyon na rin sa mga maraming kabataang atleta. Ewan ko lang sa kanyang anger issue ha. At maisingit ko lang mga boss no, maaari bang pakipindot naman ng like at mag-subscribe ka na sa ating channel. Ipinakita niya na ang tagumpay ay hindi lamang nakukuha sa talento kundi sa sipag, tiyaga at patuloy na pagsusumikap. Mula sa isang batang nangarap sa kalsada hanggang sa pagiging PBA champion, si Poy Eram ay isang patunay na ang pangarap ay abot kamay basta't may determinasyon at pananalig sa sarili. Sa kanyang kwento, maraming kabataan ang natutong huwag sumuko at ipaglaban ang kanilang pangarap gaano pa man ito kahirap abutin.